Ipinanganak sa isang kilalang pamilya sa Italia, si Giulia de Medici ay ang anak sa labas ng unang Duke ng Florence. Akala ng marami na taga-Hilagang Aprika ang ina ng Duke, kaya't pareho raw ang lahi nila ni Giulia. Kahit ganoon, lahat ng palatandaan ay nagsasabing lalaki siyang parang prinsesa, pero noong 1537, nagbago ang lahat. Bago ang kwento niya, nais ko munang magpasalamat sa mga miyembro ng channel ko. Kung gusto mong maging miyembro para sa eksklusibong poll, behind the scenes, at iba pang nilalaman, huwag mag-atubiling tingnan ito. Si Giulia Romola di Alessandro de Medici ay ipinanganak noong 1535 sa lungsod ng Florence. Siya ay anak ni Alessandro de Medici, Duke ng Florence. Isang lalaking may magkahalong lahi, marahil ang unang itim na pinuno sa Renaissance Europe. Mula pa lang sa kanyang kapanganakan, sangkot na si Giulia sa mga lihim, politika at kapangyarihan. Para mas maintindihan ang kanyang kwento, tingnan natin ang kanyang pinagmulan at angkan. Si Giulia ay nagmula sa makapangyarihang pamilya Medici na nagsimula sa rehiyon ng Mugello sa Tuscany. Yumaman sila sa kalakalan at kalaunan ay itinatag ang Medici Bank, ang pinakamalaking bangko sa Europa noong 1400. Ang yamang iyon ang nag-angat sa kanila sa kapangyarihan sa Florence, lalo na kay Cosimo de Medici at apo niyang si Lorenzo ang Dakila. Sila ay mamamayan lang sa pangalan, ngunit lahat ay nagbago noong 1532. Si Alessandro de Medici, ama ni Giulia, ay ipinanganak sa Florence noong 1510. Ang opisyal na mga talaan ay nagsasaad na ang kanyang ama ay si Lorenzo di Piero de Medici, Duke ng Urbino, na direktang nag-uugnay sa kanya sa pangunahing linya ng Medici. Maraming historiador ang nagsasabing si Alessandro ay anak sa labas ni Giulio de Medici na naging Papa Clemente VII. Ang kanyang ina, si Simonetta da Collavecchio, ay dating kasambahay ng Medici dahilan ng mga insultong tinatawag siyang Alessandro Collavecchio. Kilala rin si Alessandro bilang Il Moro, lalong-lalo na dahil sa kanyang kapansin-pansing maitim na balat na naging dahilan ng mga haka-haka na si Simonetta ay Aprikano o may malakas na dugong Aprikano. Isang Pranses na manunulat, si John Nestor, ay nagsabi pa sa isang aklat noong 1560 na ang ina ni Alessandro ay aliping Moro. Bagamat pinagtatalunan pa at hindi napatunayan, maaaring manatiling misteryo magpakailanman ang katotohanan sa kapanganakan ni Alessandro. Ngunit malinaw na si Giulio de Medici na magiging Papa Clemente VII ay itinuring siyang anak at labis ang suporta at proteksyon sa kanya. Lalong kumalat ang usap-usapan sa Florence dahil sa paboritismo ni Giulio. Nakatanggap siya ng pribilehiyadong edukasyon, sinanay sa sining ng diplomasya at digmaan at namuhay kasama ng mga elite ng Florence. Kahit anak sa labas, tinrato siya ng may pabor at inihanda para mamuno. Habang lumalakas ang kapangyarihan ni Giulio, lalo na nang maging papa siya, tumataas din ang katayuan ni Alessandro. Noong 1527 sa digmaan ng Liga ng Cognac, napaalis ang pamilya Medici mula sa Florence dahil sa malaking pag-aalsa. Tumakas si Alessandro sa lungsod at namuhay sa pagpapatapon. Noong 1529 nagkasundo si Papa Clemente VII at Emperador Carlos I na ibalik ang pamumuno ng Medici. Matapos ang 10 buwang pagkubkob, bumagsak ang Florencia at noong 1531, nagbalik sa kapangyarihan ang mga Medici bilang tunay na pinuno. Itinalaga si Alessandro bilang pinuno ng estado ng Florencia at noong 1532 naging opisyal ang kanyang posisyon. Si Alessandro ang unang namananang Duke ng lungsod sa bagong konstitusyon, pinagtibay ang kapangyarihan niya. Ang pag-angat ni Alessandro ang nagtapos sa Republika ng Florencia at nagsimula ng dinastiyang Medici. Bilang isang Duke, may halo-halong reputasyon siya. Tinuturing siya bilang tagapagtanggol ng mahihirap na may praktikal na pag-iisip at matibay na katarungan. Pero ayon sa mga kritiko, lalo na sa mga ipinatapon matapos ang pagsalakay noong 1530, mas madilim ang kanilang paglalarawan. Tinawag siyang mapaniil, walang kakayahan at tiwali. Namuhay siya ng marangya at magulo, kasama ang maraming kabit. Isa sa mga kabit niya ay si Taddea Malaspina.
isang maharlikang babae mula sa sangay ng masa ng sinaunang pamilyang Malaspina. Nagkaroon sila ng dalawang anak, si Julio na ipinanganak noong 1532 at si Julia na ipinanganak noong 1535. Tulad ng nabanggit kanina, sa panahong ito, ang mga sanggol ay nakatira kasama ang kanilang ina at inaalagaan ng maraming kasambahay, kasama ang lahat ng yaman ng pagiging anak ng Duke. Kahit pareho silang hindi lehitimo at walang titulo, kinilala sila ni Alessandro at siniguro ang kanilang maayos na kalagayan. Sa huli, sila ay mga Medici at sapat na iyon upang bigyan sila ng natatanging lugar sa loob ng mga pader ng palasyo. Bagamat walang natitirang tala na itinuri niyang silang mga tagapagmana, naniniwala ang maraming historiador na may mga plano pa rin siya para sa kanila. Umangat si Alessandro sa kapangyarihan kahit ipinanganak sa labas ng kasal at maaaring naisip niyang mag-angkin ng mataas na katayuan ang kanyang mga anak kung hindi man pamumuno. Noong 1536, tinupad ni Emperador Charles I ang pangakong pampulitika kay Papa Clement VII sa pagpapakasal ng anak niyang si Margaret ng Austria kay Duke Alessandro de Medici. Ang kasal ay isang estratehikong alyansa upang patatagin ang posisyon ni Alessandro bilang pinununo ng Florence at magluwal ng lehitimong tagapagmana. Gayunpaman, sa kabila ng prestihiyo ng kanyang bagong asawa, nanatiling tapat si Alessandro sa kanyang matagal ng kasintahan na si Taddea Malespina. Tulad ng ibang pinununo noon, tiningnan niya ang kasal bilang tungkulin ng estado, hindi ng puso. Kahit mukhang matatag na ang kapangyarihan niya, may mga pangyayaring magdudulot ng biglaan at marahas na wakas sa kanya. Noong gabi ng Enero 6, 1537, inakit si Alessandro sa isang pribadong pagpupulong at pinaslang ng kanyang pinsan at pinagkakatiwalaan na si Lorenzino dei Medici. Sa edad na 26 namatay si Alessandro na walang lehitimong tagapagmana. 14 na taong gulang noon si Margaret ng Austria at hindi sila nagkaanak sa kanilang pagsasama. Kakaiba, ilang buwan matapos ang kanyang pagkamatay, isang huling anak na pinangalan ng Portia ang isinilang mula sa isa pang kirida na ang pagkakakilanlan ay nawala na sa kasaysayan. Ang kanyang kapanganakan na nababalot ng misteryo ay nagdagdag ng isa pang huling patikim ng intriga sa maikli ngunit kontrobersyal na pamumuno ni Alessandro. Sa biglaang pagkamatay ni Alessandro, agad nagbago ang kapangyarihan sa Florence at nadala ang kanyang mga anak sa gitna ng politikal na kaguluhan. Noong 4 na taong gulang pa lang si Giulio, hindi siya napili bilang tagapagmana ng dukado kahit siya ang nag-iisang anak na lalaki ni Alessandro. Sa halip, si Cosimo I mula sa nakababatang sangay ng Medici ang nahalal na bagong Duke ng Florence. Si Cosimo I na binatilyo pa ng maupo sa kapangyarihan ay nangakong aalagaan ang mga naulilang anak ng dating pinuno at kahit sa panlabas, tinupad niya ito. Ipinadala si Julia sa Villa di Castello, isang tahimik na ari-arian ng pamilya sa mga burol malapit sa Florence. Malayo sa mahigpit na inaasahan sa korte, napasailalim siya sa mapanuring mata ng inang si Maria Salviati, isang debotong makapangyarihang babae na may malaking impluensya. Maaring isipin ng iba na pagpapatapon ang paglipat ni Julia, pero hindi siya nag-iisa. Ibinahagi niya ang kanyang tahanan at silid-tulugan kay Bia de Medici, ang sariling anak sa labas at panganay na anak ni Cosimo. Halos magkaedad, lumaki ang mga dalaga na parang magkapatid at magpinsan na nagdala ng saya sa kastelo. Binantayan silang mabuti ni Maria Salviati, lalo na nung matinding lagnat noong Pebrero, 1542. Nakaligtas si Julia na 7 taong gulang sa sakit, pero ang 5 o 6 na taong gulang na si Bia ay hindi pinalad. Ang kanyang pagkamatay ay malungkot na bahagi ng kasaysayan ng nursery. Lubos na nagluksa si Julia para kay Bia, pati na rin ang kanyang lola Maria at ang ama niyang si Cosimo. Habang lumalaki si Julia, tuluyan siyang naging bahagi ng buhay sa korte, kahit na siya ay anak ng dating Duke. Hindi naging kahinaan ang pagiging anak sa labas niya, bagkus pinarangalan pa ang kanyang Medici na pinagmulan ng mapatay ang ama niya. Kahit inihalin tulad siya kay Julius Caesar ni Brutus, ipinakita niya ang labis na pagmamalaki sa lahi at kapansin-pansing kumpiyansa sa sarili. Tumanggap din siya ng malawak na edukasyon, natutunan ang mga pinong asal, sining at mga wika na angkop sa isang maharlikang babae. Bagamat hindi lehitimo, itinuring pa rin siyang miyembro ng pamilya at binigyan ng malaking pansin ang kanyang anyo at katayuan.
Halimbawa, minsang si Julia ay 12 o 13 taong gulang pa lang, ang asawa ni Cosimo na si Eleonora de Toledo ay nagalit ng husto dahil hindi maayos ang pagkakagawa ng balabal ni Julia sa pagsakay. Mali ang haba nito at kulang sa palamuti na iniutos ni Eleonora. Lumaking mabuting dalaga si Julia at napansin ng marami sa korte na kamukha niya ang amang si Alessandro. Mayroon siyang matitibay na facial features at kulot siya. Kahit na mas maitim ang kanyang balat kumpara sa karamihan ng mga babae sa korte at may haka-hakang lahing Aprikano, marami pa rin ang nagsabing maganda siya. At dito na nagsimulang maghahanap si Cosimo ng mga posibleng mapangasawa. Noong 1,550 at 50 nang si Julia ay mga 15 taong gulang, inayos ni Cosimo ang kanyang unang kasal. Ang mapapangasawa niya ay si Francesco Cantelmo, Duke ng Popoli, isang mataas na maharlika. Napakalaki ng kanyang dote, nakatumbas ng 10 milyong dolyar sa halaga ngayon. Ang kasalang ito ang naging formal na pagpasok ni Julia sa lipunang aristokrata. Hindi na lang siya basta tagapag-alaga ng korte ng Medici, isa na siyang dukesa sa sarili niyang karapatan. Pagkalipas ng 5 taon noong 1,555, namatay si Francesco Cantelmo at naiwan si Julia na balo sa kanyang early 20s. Sa kanyang dalamhati, nagpagawa siya ng isang larawan kay Alessandro Alori, isa sa mga dakilang alagad ng sining ng Florence. Sa larawan, dignidad, lungkot at pagmamalaki ang makikita kay Julia. Katabi niya ang marangyang inukit na upuang may pahilig na sandalan. Iba't ibang suhestyon ang ibinigay ng mga historiador ng sining tungkol sa kinakatawan nito. May naniniwala na ito'y sumisimbolo sa matarik na lupain na inaakyat ni Hercules, habang ang iba ay nagsasabing ito ay Bundok Laverna, sagradong lugar ng Katoliko na kaugnay ni San Francisco ng Assisi. Marami pang ibang teorya ang inilabas, ngunit ang isang bagay na karamihan ay nagkakasundo ay na ang pagpipinta ay sagot ni Julia sa mga puna tungkol sa lahing hilagang Aprikano ng kanyang lola at sa pagpapakasal nito sa kutserong taga Colabecchio. Ngunit sa kabila ng lahat ng mga mungkahing ito, may ilang art historian na nagsasabing ang larawang ito ay hindi naman talaga si Julia noong siya ay nabalo. Nagtagal din si Julia sa Augustinian Convent ng San Clemente sa San Gallo. Si Porcia, kapatid niya sa ama, ang abade sa roon at sinuportahan ni Julia ang kumbento sa pinansyal na paraan. Naging patron din siya ng iba pang institusyong Augustinian at inialay ang sarili sa debosyon at kawanggawa sa mahihirap noong mga taong ito. Noong 1,550 muling nag-asawa si Julia kay Bernardetto de Medici. Pinsan ni Cosimo, unang makalipas ang 1 taon, nagkaanak siya ng lalaki na pinangalan ng Alessandro bilang alaala sa kanyang ama. Noong una, sina Julia at Bernardetto ay laging dumadalo sa magagarbong pagtitipon at gawaing diplomatiko, ngunit may sigalot pa rin sa buhay sa Florence. 3 taon matapos pumanaw ang asawang si Eleonora de Toledo, ang 46 anyos na Grand Duke Cosimo. Una ay nagkaroon ng batang kalaguyo, si Eleonora degli Albizzi na 23 taong gulang. Nagkaanak sila, isang babaeng ipinanganak noong 1,566 pero namatay bilang sanggol. At si Giovanni na ipinanganak noong 1,567 at kinilala ng kanyang ama. Ayon sa tsismis sa korte, hiniling ni Julia na ituring siyang kapantay ni Eleonora, isang matapang na hakbang laban sa isang babaeng palihim na kinamumuhian ng marami roon. Ang ugaling ito ay nagdulot ng lamat sa relasyon nila ni Cosimo, at kahit nagkabati sila, hindi na muling bumalik sa dati ang lahat. Mabilis na nawala ang pagnanasa ni Cosimo kay Eleonora. Kaya noong 1,567, napilitan siyang pakasalan ang isang maharlikang nawalan ng dangal. Sa kalaunan, lumipat sina Julia at ang kanyang asawa sa Napoles noong 1,567 kung saan ipinaglaban at nakuha nila ang titulo at mga lupain ng prinsipalidad ng Ottaviano sa Napoles. Nagpatuloy ang impluwensya ni Julia doon. Pinamahalaan niya ang mga lupain. Sinuportahan ang institusyong panrelihiyon at inalagaan ang kinabukasan ng pamilya. Ang kanyang mga inapo, sa pamamagitan ng kanyang anak na si Alessandro, ay naghawak ng titulong prinsesa ng Ottaviano, isang marangal na angkan na nananatili hanggang sa makabagong panahon. Kahit napatunayan ni Julia ang kanyang halaga sa kasaysayan, unti-unti pa rin siyang nalilimutan. Sa maraming siglo, nabura siya sa mga sining na dati siyang ipinagdiwang.
Isa sa mga kilalang halimbawa ay ang pintura ni Pontormo kay Maria Salviati kasama ang isang bata. Sa daan-daang taon, si Menli ay nakita lang si Maria. Pero noong 1937 nadiskubre sa restorasyon na may batang inalis sa pintura. Ang batang iyon, karamihan ngayon ay sang-ayon na siya ay si Giulia de Medici. Sa painting makikita ang balisang ekspresyon niya, malapit kay Maria at ang mga katangian niya ay kahawig ng amang si Alessandro. Ang painting na naibalik na ay itinuturing ng marami bilang unang European portrait ng batang babaeng may lahing Aprikano at Europeo. Pero di lahat ay sumasang-ayon. Noong una, karamihan ay nagsabi na si Cosimo una iyon, pero may ilan ding iginigiit na si Bia ang bata. De Medici, binanggit na sina Giulia at Maria, ay hindi naman ganoon kalapit para magkaroon ng napakamalambing na larawan. Anuman ang totoo, alam natin na nauna nang pumanaw ang kanyang asawa kaysa sa kanya. Pagkalipas ng 1576 sa Napoles, namatay si Giulia de Medici noong 1588 sa edad na 52 o 53. Iilang tala AMG naglalarawan ng kanyang mga huling taon, ngunit ang kanyang buhay ay kabahagi ng mga kapalaran at intriga ng isa sa pinakamakapangyarihang dinastiya sa Europa. Iniwan niya ang anak niyang si Alessandro, naging Panginoon ng Ottaviano at General ng Estado ng Papa. Ang kanyang mga inapo ay nag-angkin ng titulong Grand Duke ng Tuscany matapos magtapos ang pangunahing linya ng Medici noong 1737, ngunit hindi rin nagtagumpay ang kanilang pagsisikap. Sa huli, ang kwento ni Giulia ay nananatiling paalala na kahit ang mga inilagay sa anino ng kasaysayan ay maaaring mag-iwan ng pamana na umuukil-kil sa loob ng maraming siglo. Salamat sa panunood ng video tungkol kay Giulia de Medici. Sana ay nagustuhan ninyo ito. Ikomento nyo kung anong uri ng buhay at kwento ang gusto ninyong mapanood. Kung gusto ninyo pa ng mga video tulad nito, ipaalam ninyo sa akin. Tingnan ninyo ang kwento ni Bia de Medici na nilagyan ko ng link sa ibaba. Tinalakay ito mga 2 buwan na ang nakalipas. Kung may iba pa kayong suhestyon, sabihin lang sa mga komento. Yun lang mula sa akin. Kita-kits sa susunod na Forgotten Lives. Salamat!